Pagbalik sa kontinente ng mga elf, sumakay si Sasha ng karwahe pauwi, masaya sa pagkikita nila ni Michael. Sa tingin niya ito ang pinakamahusay na kasintahang makukuha niya. Ipinagmamalaki siya ng kanyang katulong, iniisip ang kanyang nalalapit na kasal. Dahil sa hiya, sinabi ni Sasha sa kanya na matagal pa bago ang kanyang kasal, ngunit naisip ng katulong na dapat na niyang simulan ang kanyang mga paghahanda. Biglang huminto ang kanilang karwahe nang may isang payat na lalaki na naghulog ng ilang gamit sa harap nito. Habang hinahampas ng kanyang galit na may-ari na elf ang lalaking kulang sa nutrisyon para mas mabilis itong magtrabaho, inisip ni Sasha na walang silbi ang mga tao. Nang sandaling iyon, pumasok si Light sa isang madilim na eskinita at agad siyang nakilala ni Sasha. Gulat na gulat, bumaba siya sa kanyang karwahe at tumakbo patungo sa kanya, iniisip na nagkakamali siya sa pagkakakilanlan nito. Habang naglalakad siya sa mga eskinita, napagtanto niyang wala na ito at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang dead end. Sa pag-aakalang imahinasyon lamang niya ito, nakahinga siya ng maluwag na wala talaga si Light dito. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakakita siya ng isang mensahe mula kay Light na nag-aanyaya sa kanya na makipagkita sa kanya sa higanteng tore. Dahil masyadong mabigat ang balitang ito para kay Sasha, napasigaw siya ng may takot. Maya-maya, sumugod ang kanyang katulong habang iniisip ni Sasha na malapit nang mawala ang lahat ng gantimpalang nakuha niya mula sa kanyang misyon na patayin si Light. Habang pinapanood siyang bumagsak mula sa bubong, sinabihan ni Light si Ellie na asikasuhin ang iba pa. Matapos makuha ang utos nito, nagsimula siyang mag-isip kung gaano kalupit niyang sisirain si Sasha dahil sa pananakit sa kanyang mahal na Panginoon. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, bumalik sila upang simulan ang huling bahagi ng kanilang plano sa paghihiganti. Sa ibang bahagi ng kwartel ng mga elf, dalawang sundalong nagngangalang Nia at Kia ang naglibang sa pamamagitan ng paghagis ng mga punyal sa isang walang magawang lalaking nakagapos. Malapit, isang masamang elf na nagngangalang Sharfat ang humipo sa kanyang aliping tao habang ang kanyang partner, si Must at ang kapitan ng elf ay tahimik na nanunood ng may pandidiri. Ikinwento ni Sharfat sa kanyang kapitan ang tungkol sa mga pakikipagsapalaran ni Kaito kasama si Yannick. Ipinaliwanag niya na si Kaito ay nagsagawa ng isang pagpatay at kalaunan ay napatay ng isang tao at nais na ngayon ng mga nakatataas na elf na ipaghiganti siya ng kanilang koponan. Bagamat walang pakialam si Sharfat dahil si Kaito ay isang dropout na nang iwan sa kanila, naniniwala si Must na tungkulin nilang ipaghiganti ang isang dating kaibigan. Samantala, habang patuloy na inaabuso ni Nia at Kia ang kawawang lalaki, sinabihan sila ni Sharfat na tapusin ito. Tumanggi sila, sinasabing paglalaroan nila ang kanilang alipin ayon sa gusto nila. Pagkatapos ay pinuna nila si Sharfat dahil sa hayagang paggawa ng mga ganitong karumal-dumal na gawain, kaya naman nagalit siya. Sinabihan ni Must ang dalawang batang lalaki na dapat nilang alisin ang mga tao sa kanilang paghihirap dahil isang malaking tagumpay ang mapatay sa kamay ng isang elf. Inisip ni Sharfat na masyadong matigas si Must sa kanyang mga prinsipyo, ngunit matatag niyang sinabi na dapat malaman ng isang tao kung kailan dapat seryosohin ang mga bagay-bagay. Bigla, inutusan ng kapitan ang lahat na tumahimik at ang presyon ng kanyang aura ay agad na nagpatahimik sa kanilang malalaking bibig. Sinabihan niya sina Nia at Kia na itigil ang pagpapahirap sa mga tao bago sinabihan si Must na kumalma ng kaunti. Pagkatapos ay nag-utos kay Sharfat na mabilis na tinapos ang aliping tao. Nang mamatay ang lalaki, sinabihan ng kapitan sina Nia at Kia na linisin ang kalat. Habang masunurin silang tumango, sinabihan niya si Must na maghanda para sa trabaho. Samantala, napaluha ang alipin na babae dahil sa takot na makitang mamatay ang isang kapwa-tao. Kaya, sinabihan siya ni Sharfat na maaari siyang magpahinga sa kanyang silid. Habang mabilis na tumatakbo palayo ang takot na batang babae, sinabihan ng kapitan si Sharfat na itigil ang pakikipaglaro sa mga tao. Ipinaalala niya kay Sharfat na itinuturing ng mga elf na sagrado ang kanilang lahi, kaya hindi sila maaaring magkaanak sa mga mababang lahi. Sa halip, itinuro ng kapitan na ang mga elf ay may kasaysayan ng pagpapakasal sa mga prestihiyosong maestro, kaya dapat niyang gawin ang kanyang makakaya upang mapanatili ang tradisyon. Habang itinuturo ni Sharfat na lahat sila ay tumigil sa pag-level up kahit na mayroon silang napakalakas na lahi, sinabi sa kanya ng kapitan na ito ay dahil pinalabnaw nila ang kanilang dugo sa pamamagitan ng crossbreeding. Sa wakas ay nagsalita si Sharfat at sinabing wala siyang balak na magkaanak sa mga aliping tao dahil naglalaro lamang siya. Naisip niya na nakakatawa na paniwalain ang mga mahihinang babae na pinili niya sila at panoorin silang sinusubukan ang kanilang makakaya upang mapapayag siya.
Sa likuran niya, habang kinakaladkad ni Nia at Kia ang bangkay ng alipin, sinabi nila kay Sharfat na siya ay isang pervert na may sakit sa pag-iisip. Pagkatapos ay naisip ni Sharfat na oras na para tapusin ang alipin na babae dahil nababagot na siya at tinanong ang kapitan kung gusto niya itong patayin. Tumanggi ang kapitan at bumangon, sinabing dapat nilang ipaghiganti si Kato at ang karangalan ng reyna ng mga elf, kahit na isa siyang bigo na umalis sa kanila. Kalaunan ng gabi, habang natutulog si Sasha sa kanyang silid, nagising siya mula sa isang ingay sa labas ng kanyang bahay. Sa di kalayuan, isang mahiwagang bilog ang lumitaw at nagtayo ng isang higanteng tore sa gitna ng kagubatan. Lumitaw si Ellie sa tuktok ng tore at hinintay ang pagdating ni Sasha. Pagbalik sa kanyang silid, pinagmasdan ni Sasha ang mahiwagang tore mula sa kanyang bintana, iniisip kung doon ba siya inimbitahan ni Light. Sa ibang bahagi ng kagubatan, isang elf ang nagdadala ng ilang alipin nang pigilan siya ng isang mabangis na orthos. Dahil sa takot para sa kanyang buhay, iniwan ng elf ang mga walang magawang bata at tumakbo palayo habang papalapit sa kanila ang mga orthos. Kinabukasan, tumungo ang driver sa isang tavern kung saan pinag-uusapan ng mga tao na ang kanilang kagubatan ay kinubkob ng mga mapanganib na halimaw. Habang iniisip ng isang elf kung ang mga halimaw ay nangingitlog mula sa higanteng tore, sinabi sa kanya ng isa pa na hindi man lang ito maimbestigahan ng kanilang reyna dahil kulang ang kanilang tauhan. Sa buong lungsod, nag-alok ng mga pabuya ang mga opisyal ng reyna kapalit ng impormasyon tungkol sa kakaibang tore. Habang tinitingnan ni Light ang isa sa mga poster na ito, nagulat siya na napakaraming elf ang nagtipon upang harapin ang madilim na hamon. Malapit, 2 elf na adventurer ang nagkagusto kay Nemumo. Kaya, sinimulan nila siyang ligawan. Habang ipinagmamalaki nila ang pagiging level 150, sinabihan nila si Nemumo na iwanan si Gold, ang metal na lolo, at ang batang lalaki sa tabi niya. Gayunpaman, malamig niya silang tinanggihan. Kaya magalang na hiniling ni Light sa mga elf na iwanan siya. Nagalit sa kanilang pagtanggi, sinubukan nila siyang atakihin. Kaya pinigilan niya sila gamit ang isang spell ng Thunderbolt. Nang makita siyang nagcast ng spell ng walang anumang incantation, napagtanto ng mga elf na ang grupo ni Light ay walang iba kundi ang kilalang-kilalang Black Fools. Pagkatapos noon, lahat ng elf ay umatras palayo sa kanila. Kaya't si Light ay umalis kasama ang kanyang grupo, alam na mabilis nakakalat ang balita tungkol sa kanila. Habang naglalakad sila palayo, umaasa si Light na maayos ang lahat para kay Aoyuki. Samantala, sa kagubatan, isang grupo ng mga elf ang gumamit ng isang babaeng nakakadena bilang kanilang lead habang maingat nilang sinusuri ang kagubatan para sa impormasyon. Bagamat ang isa sa kanila ay natatakot sa mga panganib, sinabi sa kanya ng isa pa na gagamitin lamang nila ang babae bilang pain upang makatakas sa anumang pag-atake ng halimaw. Habang iniisip ng mga elf na ang kanilang plano ay magandang ideya, ang babae ay natisod at umupo upang huminga. Gayunpaman, nagbanta ang kanyang master na bugbugin siya, kaya't tumayo siyang muli upang maglakad. Habang ang elf ay nagbubulalas ng mayabang na kalokohan tungkol sa mga tao na walang silbi, biglang tumulo ang laway sa kanyang kamay. Nagulat siya, tumangala sa malaking bibig sa itaas niya bago pa man madurog ang kanyang walang kwentang ulo. Pinanood ang halimaw na orthos na madaling buhatin ang katawan ng kanilang walang buhay na kaibigan. Ang iba pang mga elf ay nanatiling nakatihaya sa takot. Pagkatapos ay pinatay sila ng halimaw at lumapit sa batang babae. Nang makita ang mabangis na halimaw, inakala niyang tapos na ang kanyang buhay, ngunit umalis ito matapos maamoy ang kanyang amoy. Bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong magdiwang, may ilang mga tulisan na dumaan na iniisip na mapalad silang makakuha ng isang kayamanan na tulad niya. Habang iniisip ng batang babae na ang kanyang buhay ay lalong magiging miserable pagkatapos niyang makamit ang kalayaan, ang mga tulisan ay talagang nagbuhos ng ilang pampagaling na gamot sa kanyang mga sugat. Nagtaka ang batang babae kung bakit nila tinutulungan ang isang taong tulad niya. Pagkatapos ay nagsimulang magplano ang mga tulisan na bilhan siya ng ilang mga bagong damit, pagkain, at isang tungkod. Habang ang kanilang pinuno ay nag-uulat kay Aoyuki na nakapagligtas sila ng isa pang tao. Habang siya ay nakaupo sa tuktok ng higanteng tore, tinanong siya ni Ellie kung kumusta ang kanyang misyon. Iniisip niya kung mahirap para kay Aoyuki na kontrolin ang napakaraming halimaw na gumagala sa kagubatan. Ngunit sinabi ng pusa na babae na maayos siya. Nagulat na tinanong ni Ellie si Aoyuki kung ayos lang din ba sa kanya na harapin ang anumang nanghihimasok na haadlang sa kanilang plano. Nang sabihin niya kay Ellie na ayos lang ito, nagsimula siyang magduda sa kanya, iniisip na si Light ay masyadong mabigat ang pinapagawa sa isang tao.
Naisip ni Ellie na maaaring magkamali si Aoyuki sa pagkontrol sa mga halimaw at ilagay sa panganib ang buhay ng isang inosenteng tao. Pero sinabi sa kanya ni Aoyuki na masyado niya itong pinag-iisipan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Ellie kung ang tanging layunin lang ba nila ay ang umakto na parang mga puppet ni Light nang walang pag-aalinlangan. Kaya sinabi sa kanya ni Aoyuki na yun mismo ang dapat nilang gawin. Naisip niya na kahit ano paman, dapat nilang sundin ang kanyang Panginoon. Ngunit naisip ni Ellie na masyado siyang nagiging matindi sa pag-arte bilang alagang hayop para dito. Galit sa kanyang pagsuway, pinagbantaan siya ni Aoyuki na papatayin dahil sa pagdududa sa plano ng kanilang Panginoon. Walang takot, tinanong ni Ellie si Aoyuki kung talagang iniisip niyang matatalo niya siya. Sinabi sa kanya ng Catgirl na susubukan niya at naging seryoso ang mga bagay sa pagitan nilang dalawa. Bago pa man sila makapagsimula ng isang madugong deathmatch, tinawag ng mga thugs si Aoyuki pagkarating sa base. Kaya, kumalma silang dalawa. Sa base, ibinigay nila ang nailigtas na batang babae sa isang matandang lalaki na nag-aalaga sa lahat ng kanilang nailigtas na biktima. Habang iniiwan nila siya sa foster home, nagpasalamat ang batang babae sa mga thugs at sinabihan nila siyang mag-ingat. Nang makita kung paano maingat na pinamamahalaan ni Aoyuki ang lahat ng buhay ng tao, sa wakas ay naniwala si Ellie na mapagkakatiwalaan niya itong pangasiwaan ang kagubatan ng mag-isa. Nang gabing iyon, naisip ni Sasha kung paano niya bibisitahin si Light dahil lahat ng halimaw sa kagubatan ay masyadong malakas para sa kanya dahil alam niyang malapit ng imbestigahan ng mga White Knight ang mapanganib na lugar. Inisip niya na mabubunyag ang kanyang pagkabigong patayin si Light. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpasya siyang pumunta roon at patayin ito kahit ano paman. Kinabukasan, nagpulong ang mga elf royalty at mga maharlika upang pag-usapan ang tore. Nakaupo sa mesa, iminungkahi ng Elf Chancellor na ipadala ang mga puting kabalyero upang imbestigahan ang lugar. Gayunpaman, tumanggi si Kapitan Hardy, sinabing hindi na kailangang pakilusan ang kanyang makapangyarihang mga tropa para lamang sa isang maliit na misteryo. Pinanood ang kanilang tensyonadong pag-uusap, ang iba pang mga maharlika ay nanatiling tahimik dahil tanging ang kanilang reyna lamang ang sapat na makapangyarihan upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Sa wakas, nagsalita ang reyna ng elf at ipinahayag na ang plano ni Hardy ang pinakamatalino at inutusan silang dagdagan ang mga gantimpala para sa sinumang interesadong adventurer na galugarin ang kagubatan para sa kanila. Matapos maipahayag ang hatol ng reyna, umalis ang iba pang mga maharlikang elf habang ang Chancellor ay nakaramdam ng pagkadismaya dahil natupad ang hiling ni Hardy sa huli. Kalaunan, nagpasalamat si Hardy sa kanyang ina, ang reyna, sa pagliligtas sa kanyang mga tropa mula sa walang kabuluhang gawain. Sinabi ng kanyang ina na walang paraan na may lalagay niya sa panganib ang kanyang minamahal na baby boy. Habang iniisip ni Hardy na iniinis siya ng Chancellor sa pamamagitan ng paglalaro ng politika sa mapanganib na sitwasyong ito, natawa ang reyna, natuwa sa galit ng kanyang anak, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ito isang katatawanan. Naisip niya na nais ng Chancellor na buwagin ang monarkiya, ngunit iniisip ng reyna na walang paraan na magagawa niya ito habang naroon ang kanyang mapagkakatiwalaang anak. Pagkatapos ay tumayo ang reyna at sinabi kay Hardy na ang higanteng tore ay isang mas malaking isyu kaysa sa Chancellor. Habang sinasabi niya sa kanya na maaari nitong sirain ang kanilang buong bansa, nagulat siya. Nagtaka si Hardy kung may darating na isa pang Dark Lord. Kaya sinabi sa kanya ng reyna na sa tulong ng iba pang mga lahi na pinagsama-sama, maaari nilang gamitin ang kanilang mga lakas upang talunin siya. Gayunpaman, itinuro rin niya na ang pagsilang ng isang Dark Lord ay magdudulot ng pag-usbong ng isang bayani sa sangkatauhan, na maaaring magdulot sa kanila ng maraming problema. Nadismaya ang reyna dahil hindi nila basta-basta malipol ang buong sangkatauhan para maiwasan ang panganib na ito. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Hardy na kung gagawin nila iyon, magmumukha silang mga kontrabida mismo. Pagkatapos ay naisip niya na kung ang mga tao ay talagang gagawa ng isang bayani na kasing taas ng isang maestro, ang mga elf ay kailangang makipagkaibigan o patayin sila para protektahan ang kanilang sarili. Ang pagbanggit sa isang maestro ay nagpaalala kay Hardy kay Light, na nababalitang isang maestro ilang taon na ang nakalilipas. Sinabi sa kanya ng reyna na ang taong iyon ay nalipol dahil hindi siya sapat na malakas. Kaya tumalikod si Hardy para umalis. Habang naglalakad siya palayo, naisip ni Hardy na ang lahat ng tao ay karapat-dapat na lipulin dahil sa pagdudulot ng napakaraming problema sa kanyang minamahal na lahi. Samantala, sa lungsod ng mga elf, ang grupo ni Light ay naglalakad sa mga kalye habang napansin nila ang dalawang adventurer mula kanina na nakatitig sa kanila.
Iniisip nila kung susubukan ba silang atakihin ng dalawa. Sa likuran nila, sinulyapan ni Sasha ang mukha ni Light at agad itong tinawag. Naghanda sina Nemumo at Gold para sa isang laban, ngunit sinabihan sila ni Light na manatili sa likod. Lumapit si Sasha kay Light. Hiniling niya rito na tanggalin ang maskara nito. Sinabi niya rito na ang maskara ay nagtatago lamang ng ilang nasunog na peklat sa mukha nito, ngunit tumanggi itong maniwala sa kanya at sa halip ay tinanggal ito, na naglantad sa mukha ni Light. Diyan nagtatapos ang episode 8. Salamat sa panunood.